Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-usapan natin ang tungkol po kay Ion Philippines. Hindi ko alam kung paano ba to i-pronounce, Ion or Aon. So, ito po ay isang online lending app na makikita natin ngayon sa Play Store. So, alamin natin kung itong online lending app na to ay makakatulong ba ito sa atin? Lalo na ngayon na medyo itong Aon na to or Ion na to ay matunog to kahit saan sa Pilipinas. So, legit ba tong itong app na to? So, malalaman po natin yan mamaya. By the way, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-review kay Ion or Aon, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe at huwag kalimutang i-hit ang aming notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong reviews namin ng iba't ibang mga online lending app at basta Usapang Loan. Dito niyo lang yan malalaman sa Usapang Loan at Online Lending YouTube channel. So gaya ng ibang online lending app, ang i-consider pa rin natin ay yung tatlong factors, yung simple and very basic na tatlong factors para masabi natin na isang online lending or isang online lending app ay legit at maaari nating masandalan or pwede nating mahiraman or pwede nating malapitan sa oras ng pangangailangan. Itong si Aon na to ay matagal na to. Oo, kilalang kilala at I think kayo din, mga nanonood ngayon, mga followers namin, mga viewers at subscribers namin dito. Kilalang kilala nyo to kasi nakikita nyo siya halos kung saan sa ang mga malls. Okay. So, to start with, ang tatlong factors para sa mga mga baguhan. Yung unang factor ay dapat rehistrado siya sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po ay hindi siya loan shark. Pag sinabing loan shark, hindi malaki yung processing fee at hindi rin mataas yung interest rate. Pangatlo, hindi siya nag-violate ng data privacy. Meaning, hindi siya nanghaharas, hindi rin siya nananakot sa mga borrowers niya. So, kumusta kaya ito si Aon na to or Ion na to? Sa factor number 1, si Ion po ay under kay Ion Credit Service Philippines Incorporated. Yun po yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, rehistrado siya sa Securities and Exchange Commission. At dito nga sa list of recorded online lending platforms, si Ion or Aon ay number 3. Number 3 po siya. Supposed to be, si Ion ay hindi siya nag-concentrate sa kaniyang app. Si Ion po ay nag-o-offer ng pautang through appliances, yung pautang about appliances, kung alam nyo po yung home credit, halos pareho lang sila ni home credit. Nag-o-offer sila ng pautang ng gadget, furniture loan at saka personal loan. Ito na yung cash loan. Pero ino-observe pa rin nila ikaw or kayo kung good peer ba kayo or ano ba yung performance niyo pagdating sa utang bago nila kayo uopera ng personal loan or yung cash loan. Kaya din ng home credit. Ang home credit din mag-uumpisa din yan sa gadget loan or yung mga appliances loan. Kapag nakita nila na magaling kang borrowers, good peer ka, so that's the time na mag-offer sila sa iyo ng cash loan. So si Aon ay
makikita natin halos sa mga malls. Ano sila, nag-o-offer yan sila. Mga affiliate store. Mayroon din silang mga kiosks. Pero, mayroon din silang kilalang 3 branches na ngayon ay nasa Cebu. Mayroon silang opisina sa Cebu, mayroon din silang opisina sa Davao, at mayroon din silang opisina sa Pampanga. Mayroon silang contact number, mayroon sila ditong address kung saan sila or saan ninyo ma-locate. Yun yung mga kilalang branches nila. Mayroon din silang Legazpi pala. Bukod sa Cebu, Davao, Pampanga, mayroon din Legazpi, Albay. So makikita nyo po yan sa kanilang website. Dito po sa website nila, ito po yung website nila kung hindi nyo pa na puntahan ito, ionphilippines.com.ph. Ito yung website talaga nila. Yung app kasi nila ay hindi masyadong ginagamit. Kaya kung i-check nyo po ang mga reviews and ratings mula po sa mga borrowers nila, negative po yung feedback dahil iba yung evaluation and screening sa app nila pagdating po sa cash loan. Mas preferred po nila doon sa mga branches before. Pero ngayon, dahil nag-expand na po sila at nag-level up, based nga dito, nag-level up na daw sila. Mag-level up lend on Aon. Ayan, sa app na nila din ginagawa yung iba. Pero, ang problema kasi daw, yung app nila ngayon na bago ay medyo hindi siya ganun ka anong tawag dito? User-friendly. Unlike sa old app nila. Then, yung mga CSR ay rude. Hindi daw maayos kausap. Yun yung mga nabasa kong comment dito. Oo. Pero, itong si Aon ay nakakuha na ng more than 500,000 plus na total number of downloads. Ibig sabihin, marami na po ang tumangkilik sa kanila at nagugustuhan yung pautang nila. So, sa factor number 1, pasado po ito si Aon Philippines. Check po siya dito. How about factor number 2, yung pagiging loan shark? Si Aon Philippines ay hindi rin natin masasabing loan shark kasi nag-offer po siya ng installment payment. Kilalang kilala po sila sa installment payment. So, hindi siya belong sa mga loan shark na ulan na nag-offer lamang ng 7 days na loan term at napakataas ng processing fee at saka malaki ang processing fee at mataas ang interest rate. So, iba to si Aon. Kaya marami ang tumatangkilik dito sa Aon Credit Service na to dahil po sa magandang serbisyo din nila at hindi malaki yung interest. So sa factor number 2, masasabi natin na ito si Aon Philippines ay nakakuha din siya ng check. How about factor number 3? Sa factor number 3, itong si Aon, mayroon po ito silang mga collection crew or mayroon silang collection department. Mayroon silang sariling taga-kolekta. So far wala tayong natanggap na reklamo na sila po ay hinaharas. So pero kung mayroon kayong karanasan na hindi maganda pagdating po sa paniningil ng Aon Philippines, maaari niyo pong i-comment sa aming comment section para po malalaman ng ating mga followers at viewers para may idea din po sila kung ano ba ang maaaring mangyari o pwedeng mangyari kapag sila po ay hindi nakabayad ng saktong oras sa kanilang due date o mahaharas ba sila, tatakotin ba sila kung anong mangyayari sa kanila. Pero so far sa ngayon po ay ang hatol namin dito ay check pa rin si Aon. Pero kailangan po namin ang experience nyo din kung kayo po ay nakautang na dito kay Aon Philippines. So far, to summarize, itong si Aon ay nakakuha talaga din ng atensyon natin na gawan sila ng review dahil marami ang tumatangkilik sa kanila. Pareho din po sa home credit. So by the way, hindi pa natin nagawa ng ang home credit review. Gagawin natin yan sa susunod na mga araw. Sa ngayon, itong Aon muna.
So pwede nyo pong utangan. Ang Ion po ay maganda talaga siya utangan pagdating po sa gadget at appliances. Then bira lang po sila nag-offer ng cash loan kapag hindi po kayo nakautang na sa kanila ng appliances or gadget. Mga gadget at ano pa. Gadget lang tsaka furniture pala, furniture. Mga furniture din. So we close our eyes or we anong tawag dito? Hindi close your eyes. Monitor natin tong Ion na to kung ano ba ang mayroon sa kanila na hindi pa nalalaman ng karamihan. So abangan nyo po ang mga updates namin sa susunod na siguro na mga uploads din. Kami po ay nakatutok dito kay Ion sa ngayon at sa iba pang mga online lending app na maaari nating ma-recommend dito po sa usapang loan at online lending. So abangan nyo po yan, and then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and don't forget to hit our notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong upload. Shoutout pala sa lahat ng mga viewers ko, aking mga members na palaging nag-renew ng kanilang membership. Maraming salamat po sa inyo at more blessings po sa aking more than 21,000. So 21,500 subscribers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at lalong-lalo na din sa aking mga viewers na hindi pa nag-subscribe. Maraming salamat din sa inyo dahil ang dami nyo po compared po sa mga subscribers natin. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Paalam!